Kapag sinabing Batang Quiapo, ibig sabihin, astig, pasaway, laki sa kalsada. Noon yon, dahil ngayon, meron na ring mga Batang Quiapo na tumutulong para ang mga bata mailayo sa karahasan. Ito ang istoryang tinutukan ng ating kabrigadang si Chino Gaston. Ang mga api, palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Sentro ng pananampalataya sa gitna ng magulong mundo ng Kamaynilaan. Puno ng mga taong naghahangad ng mas magandang buhay sa loob man o sa labas ng simbahan. Kandila po, para po sa mga taong mga mayroong kahilingan. Pangontra sa ulam, barang kusim, inggit, palipad, hangin, gayuma, pampaamo, pampabait. Pero sa gitna ng maingay na mundo ng Quiapo, dalawang uri ng kamusmusan ang makikita. May ilang mga mura pang isipan. At meron namang maaga nang namulat sa kahirapan ng buhay. Tete na nasa rementa lang. Tete na nasa Ha? Tete na nasa Hindi almusal kundi trabaho ang bumubungad sa araw ng 14 anyos na si Aaron. Tete na nasa rementa lang. Tete na nasa rementa. Kailangan niya magbenta ng mga kwintas ng Nazareno upang makapag-ipon ng pera pambili ng pagkain. Tete na nasa rementa lang. 10 taon pa lamang siya nang lumuwas sila ng kanyang lola mula sa Bulacan upang makapiling ang kanyang ina na nasa Maynila. Tete na nasa rementa. Tatrabaho lang siya. Tapos napadpad kami dito, nagtinda siya. Lola ko, nagtinda siya ng sigarilyo. Tsaka ako, pinatinda niya ng plastic. Ngunit sa kasamang palad, pumanaw ang lola ni Aaron at lumaya siya ng bahay ng kanyang ina dahil sa pambubugbog di umano ng kanyang amain. Dahil sabi ng mama ko, palagi ko daw, alagang ko daw sarili ko. Ang pinalayas daw ako, alagang ko po rin daw sarili ko. Sa ngayon, hindi niya alam kung nasa na ang kanilang ama. Kapag hindi po ako nagtrabaho, hindi po ako makakakain. Tsaka hindi rin ako makakabili ng paninda ko. Tsaka hindi rin ako makakatulong sa ko, mga kaibigan ko. Hindi mapigilan ni Aaron na maging emosyonal nang maalala ang pinakamamahal niyang lola. Anong bilin niyo sa'yo? Anong mga pangaral niyo sa'yo? Sabi niya alagaan ko daw sarili ko. Pag daw ako sumagot sa matanda, tsaka yung mga kapatid ko daw, alagaan ko daw. Sa ngayon, ang Quiapo ang nagsisilbi niyang kanlungan. Para po sa akin itong Quiapo madami pang madami po dito nagagawa. Nakapagdasal ka pa po, tapos nakakabili ka rin dito ng pangkain, tapos nakapaglaro dito ng bata, yung mga matatanda, nakakapangtinda.
Ito yung nasa rin na Sa ilang oras na pagtitinda ni Aaron, isa lamang ang kanyang naging benta. Swerte naman at may namigay ng libreng pananghalian. Ito lang kasi benta ko, benta lang. Kung hindi po sila mamimigay, wala rin po akong makakain. So, paano yun yung hapunan? Magtitinda ulit. Kahit mahirap ang buhay, hindi pa rin daw niya kayang lisanin ang kanyang naging tahanan sa 4 na taon. Dito kasi yung tumutulong sa akin. Madami tumutulong sa akin. Sana dito rin lahat ng kaibigan ko. Bago, kaya. Siya rin ang tumatayong kuya ng mga mas bata niyang kaibigan dito sa Quiapo. Ang kanilang pagkakaibigan, pinagtibay na ng ilang taon nilang samahan dito sa paligid ng Quiapo. Maraming makakalaro, mababait yung mga kaibigan. Nagtutulungan po kami. At di po kami nagnanakaw. Tapos po, pag may nananakit sa amin, tinutulungan po nila kami. Masarap po buhay namin dito. Tuwing gabi, tuwing madaling araw po, malamig po dito. Hindi rin lingid sa kaalaman ng mga batang ito ang problema ng Quiapo pagdating sa nakawan at mga batang nalululong sa solvent. Yung mga nakapag-solvent, nagnanakaw. Para may pambili ulit sila ng solvent. Sinabi ko na rin yung sa kanila, tumigil na kayo dyan, baka madami pa ako dyan, mahuli rin ako dyan. Pero sinabi nila sa akin na ayaw pa rin nilang tumigil. Masama yun sa tao. Tapos masama rin yun sa Diyos. Ang isa sa pinakabata sa grupo na si Saret, ilang beses na rin daw niyaya ng ilang mga bata na sumubok na mag-solvent. Di po siya masi po. Naglaya ng papa ko, papaluin na ako pag nalaman na nagsasolve na ako. Kasi sa pagbibisi mo, di ka lalaki doon. Doon ka rin matututo magnakaw. Kinahapunan, biglang naghanap ng mga karton at panulat ang grupo ni na Aaron. Yung pala, magsasanay sila sa pagbabasa at pagsusulat ng letra. Basa. Telebong. Ay, sabi ko sa kanila, kuha kayo ng papel tsaka lapis o kaya ballpen. Pumukha rin sila, tinuturuan ko sila magbasa. Tapos rin po ako nagbabasa rin ako habang tinuturuan ko rin sila. Karamihan rin kasi sa kanila, huminto na sa pag-aaral. Hanggang grade 4 lamang ang natapos ni Aaron, ngunit bilang tumatayong kuya ng grupo, gumagawa ito ng paraan upang makapagbahagi ng ilan niyang kaalaman. Tapos tigil po ako sa ng pangaral. Kaya ngayon, nagtitinda na lang ako, nagsusumikap para makabalik ulit sa pag-aaral. Mag-aaral ulit. Para makapagtapos din ng pangaral. Para makapagtrabaho din ako. Para may alam ako sa mundo. Hingit po ako sa mga classmate ko. Sila po gusto makapagtapos sa pag-aaral. Tapos po ako, ganito na lang po buhay ko. Kasi ko nakaamis din po mag-aaral eh. So na ako bumalik sa pag-aaral. Hey! Saret! Si Saret ang isa sa pinakatinututukan ni Aaron. Hey!
B. Dahil sa edad na 10 taong gulang, nagsisimula pa lamang itong matutong magbasa at magsulat ng letra. Lagyan mo dito guwit. Kuwait pa ganun, tapos pa ganun. Amor, saan mo ngayon? Ito kay. Hindi, straight ulit. Ganto, straight. Di ka pambura, di yan lapis. Kitang-kita sa mga batang kagustuhan nilang matuto ng alpabeto. Y. J. N. J. C. Paganto, 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 paganto. Paganyan. Dahil kaunti lang ang kinita mula sa pagtitinda, minabuti ng grupo ni Aaron na manlimos na lamang upang madagdagan ang ipambibili nila ng pagkain. Sa bawat limos na kanilang nahihingi, pagsasama-samahin nila ito upang may maipangbili ng pagsasaluhan nilang hapunan mamaya. Umabot sa 74 pesos ang naipon ng buong grupo. Bibili po kami ng kanin tsaka ulam po. Kahit lang pansit kanton, ate-ate lang po kami. Ano siyang pansit? Ito. Hindi ganyan. Kanton. 3 kanin at 1 order ng pansit canton ang nabili ng kinita nila ng buong araw na yon. Pumunta na sila agad sa gilid ng simbahan upang simulan ang kanilang hapunan. Maya-maya si Aaron bumalik na may daladalang plastic. Hindi yung plastic. Ako na bahala sa plastic. Ako na bahala sa plastic. Yung pala, dito nila paghahalu-haluin ang kanilang mga pagkain. Dapat dito sa gilid eh. Bago magsimula, nagdasal muna ang mga bata. Nandiyan, kain na. Isa. Ang plastic na kanilang pinaghaluan siya na ring nagsilbing plato ng kanilang pinagsasaluhang magkakaibigan. Pagkatapos magligbit ng kanilang pinagkainan, pinag-aralan muli nila ang mga letrang kanilang sinulat kanina. Ang binabasa at pinag-aaralan nila mga letra kanina ngayon namang nagsisilbing kanilang proteksyon mula sa marumi at malamig na sahig ng Quiapo. Magamang namulat sa kahirapan ng buhay ang mga musmos kagaya nila Aaron, Saret, Kaloy at iba pang mga batang Quiapo, mananatiling kumakapit sa pag-asang darating ang bagong umaga. Na magigising sila sa mas maginhawang buhay kung saan matutupad na nila ang kanilang mga pangarap. Gusto kong maging pulis pero nagsusumikap lang po ako na magkaroon ng pera para mapagtapos ng aral. Gusto ko po makapatapos ng mga pag-aaral para maabot ko yung pangarap ko. Para matulong sa kapwa-tao.